Amen. Ating palakpakan natin, Panginoon, sa oras na ito, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At minsan pa sa ating pagkabala ay nais kong bumasa ng ating tekstong gagamitin sa oras na ito. Magandang gabi po sa bawat isa atin, pagbati sa bawat isa. Dito po sa aklat ng Book of Romans ay nais kong bigyan ng pansin ang verse na ito mula sa chapter 10 ng Book of Romans, chapter 10 verse 5. At magpapatuloy tayo hanggang sa ilang mga sumusunod na mga talata. Sa verse 5 hanggang dito sa verse 13. So pahintulutan niyong basahin ko ito sa aking Biblia. Sabi rito ng verse 5, for Moses writes that the man who practices the righteousness which is based on law shall live by that righteousness. But the righteousness based on faith speaks as follows. Do not say in your heart, who will descend or who will ascend into heaven, that is to bring Christ down, or who will descend into the abyss, that is to bring up from the dead, to bring Christ from the dead. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we are preaching. That if you confess in your mouth, that if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth confesses, resulting in salvation. For the scripture says, whosoever believes in him will not be disappointed. Ang Panginoon na magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin may amen. Purihin ng Diyos, makakaupo tayo sa oras na ito. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Bati sa pangalan ng ating Panginoon. Maraming salamat sa Diyos at meron tayong mga kasama at bisita sa oras na ito. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Alam ko mga anak ni Stylin at ni Brother Bernard. So, sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa isang paksa na ating pag-uusapan. Sa biyaya ng ating Panginoon ay ating tulungan tayo ng Diyos na patuloy nating makita ang mga bagay na Kanyang nais na ipahayag sa bawat isa atin. Dahilan tayo ay meron tayong mga sariling pananaw, mga sariling kaisipan, at kung tayo ay hindi tutulungan ng mga salita ng Diyos, ay mananatili tayo sa ating mga sariling mga pananaw. Pero salamat sa Panginoon, ang banal na kasulatan sa Ephesians chapter 5 ay nagsasabi na sinusugo niya ang kanyang mga salita at ito'y kagaya ng tubig na naguhugas sa bawat isa atin upang ang maipalit sa ating mga kaisipan ay walang iba kundi ang mga salita ng Panginoon. Dahilan dito sa salita ng Diyos ay ito ang kanyang kaisipan, expression ng kanyang kaisipan, at dito rin natin makikita ang kanyang sakdal na kalooban upang maintindihan natin ang kanyang dakilang plano at dakilang layunin para sa bawat isa sa atin. Sa oras na ito ay nais kong i-share ang isang kaisipan, at ito ay hinango natin sa Romans chapter 10, at dito sa magkasunod na verse 5 and verse 6 ay merong bagay na pinakita rito. So allow me na basahin ko muli ang verse 5 and verse 6. Sabi rito, for Moses writes that the man who practices the righteousness which is based on law
shall live by that righteousness. But the righteousness based on faith speaks as follow. Do not say in your heart, will ascend into heaven, that is, to bring Christ down. So, meron dalawang pinakita rito. Meron tinatawag dito na righteousness which is based on law, and yun yung pinakita sa verse 5. Sa verse 5 ay meron pinakita na righteousness which is based on law. And then sa verse 6 naman ay pinakita yung righteousness based on faith. So gusto kong pag-usapan natin yung faith-based righteousness. Isang katwiran na ito ay base sa pananampalataya. O ang dahilan nito ay ang pananampalataya. So yung tinatawag na faith-based righteousness. You know, kapag sinabing tinatawag na katwiran, ay ito ay, ang alam natin sa tinatawag na katwiran, ay ito yung ginagawa ng isang tao. Diba? Kapag ang isang tao ay gumawa ng isang bagay na matuwid, yung kanyang ginawa ay yun yung tinitingnan natin na yung taong yun ay matuwid siya. Kapag tayo ay nakita ng isang tao na kapag tayo ay nahihirapan at merong nagmamagandang loob, tumutulong sa atin, sinasabi natin ang taong ito ay matulungin. So may kita natin na merong tinatawag na katwiran. Yan yung tinatawag na katwiran na base sa gawa ng isang tao. So, kung titingnan natin ang banal na kasulatan, ay makikita tayo ng ilang mga bagay. At dito ay dahilan sa dalawang punto na aking binakita, meron tinatawag na dalawang pinagmumulan o two sources of righteousness. Ang isa na pinagmumulan ng tinatawag na righteousness ay makikita natin ito sa banal na kasulatan. Ito ay ang tinatawag na kautusan. Well, ang kautusan ay inilagay ng Diyos para sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang iniutos, at ang tao ay susunod sa bagay na inuutos na ito, ang tao ay magiging matuwid. Diba? Sa ganong kalalagayan. So alam natin na merong pinakita at tinawag na 10 kautusan. Pag pinag-usapan natin ang tinatawag na 10 kautusan, at ewan ko kung ngayon ang makikita natin sa mga simbahan ay hindi na po natin makikita yung eksaktong pinapakita ni Exodus chapter 20. Subukan nyo mag-observe sa mga simbahan. At i-compare ninyo ang Exodus chapter 20 dahil doon kinuha yung 10 Commandments. Pero kapag tiningnan ninyo yung 10 Commandments na nakasulat sa Biblia, at kapag tiningnan nyo yung nakasulat doon sa mga simbahan about 10 kautusan, ay malayong-malayo. Pero sa 10 kautusan ay pinakita roon, sabi niya, ang unang kautusan doon ay huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, huwag kang gagawa ng mga inanyuang larawan na katulad ng mga hayop at lahat ng mga gumagapang o kanino man, wag gagawa na anumang inanyuang larawan. Wag gagamitin ang pangalan ng Panginoon na walang kabuluhan, at igalang ang araw ng Sabat. At sabi niya, igalang mo ang iyong mga magulang, at ang pang-anim ay wag kang papatay, pang-7 ay wag kang mangangalunya,
pangwalo ay huwag magnanakaw, huwag kang sasaksi ng bulaan, at huwag mong kukunin o imbutin ang bagay ng iyong kapwa. So sa pamamagitan ng tinatawag na mga utos na ito, at kapag ang tao ay gumagawa ayon sa tinatawag na kautusan, at sumusunod siya dito sa bagay na ito, siya, in result ng kanyang pagsunod sa mga utos, siya ay tinatawag na matuwid. Diba? Siya ay tinatawag na matuwid. So, kapag tayo ay, mga driver ay nagda-drive at nakita yung traffic light, well, sa traffic light ay minsan ang ilang mga anong araw ay minsan pinag-uusapan yung red, orange, tsaka green. So kapag naka-green, yun yung go. Pero pag nag-orange, minsan ang ginagawa ng ilan ay binibilisan. Pero sabi pa ng Banal na Kasulatan, tayo ay ang bawat isa ay sumusunod sa kautusan dito sa ibabaw ng lupa. At ang ilan kung bakit sila sumusunod sa tinatawag na batas ng lupa ay dahilan sa ayaw nilang magmulta. Ayaw nilang magbayad. So sa ibang bansa, nagtataka yung ilang yung mga Pilipino daw doon ay mga law-abiding citizen. Alam niyo kung bakit? Dahil napakataas ng fine na ibinibigay sa mga violator ng mga traffic rules. So, wala silang ibang magawa kundi sila ay mag-abide. Pero, ito ay ginagamit ko lamang example. So, kung titingnan natin ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. So, tinitingnan natin yung unang source ng katwiran. Ito ay ang mga utos, mga kautusan, na kapag ginagawa ng isang tao, siya ay tinatawag na matuwid. O kaya naman kapag ang isang tao ay sumusunod sa batas, ang tawag sa kanya is a law-abiding citizen. So, dito sa aklat ng Deuteronomy chapter 6 verse 24 to verse 25, kung titingnan natin ang bahaging ito, ay dito pinakita na merong ibinigay ang ating Panginoon at itong sinasabi sa verse na ito. Kung titingnan natin sa wikang Tagalog. Sabi dito sa verse na yan, sabi niya, at iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunang ito, na matakot sa Panginoon nating Diyos sa ikabubuti natin kailanman upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. Alam niyo, ang ating Panginoon ay naglagay siya, ang Israel ay naging katangi-tanging bansa. Alam niyo kung bakit? Dahilan ang Israel, ang gobyerno na nag-govern sa kanila ay hindi si Moses, kundi ang Diyos mismo. Yun yung pinakamagandang bagay. Ang Diyos mismo ang nag-govern sa kanila. At sila ay ang tinatawag na kanilang konstitusyon na kanilang sinusunod ay walang iba kundi ang utos ng Diyos, ang salita ng Diyos. Ang Panginoon ang siyang nagbigay mismo ng salita o kautusan sa kanila. Yung pinakakonstitusyon na kanilang sinusunod ay mismo yung mga salita ng Diyos na ibinigay ng Panginoon. At ang pinapakita rito sa talatang ito, kung ating bibigyan ng pansin, ay sabi sa wikang Ingles ay gusto kong bigyan ng pansin at basahin. Sabi rito, it will be righteousness for us. Ibig sabihin, ito ay magiging katwiran para sa atin kung ating iingatan, kung maingat nating iingatan ang lahat, all this commandment,
commandment before the Lord our God, just as He commanded us. So, ibig sabihin, ang verse 25 ay nagsasabing, ito ay ibibilang na katwiran sa bawat tao kung siya ay susunod o maingat niyang susundin o maingat niyang susundin ang lahat ng kautusan sa harap ng Panginoong Diyos, kagaya ng lahat ng mga bagay na Kanyang inutos sa atin. Kung pwede natin tingnan ang isang version ng CEV, ang CEV ay nagpapakita ng ganito at mas magandang bigyan ng pansin. Just for our, meron ba yung CEV, isang CEV? Ako kung tama, tingnan ko. So then the Lord, what's more, we will be considered righteous. So tandaan natin ito, ang Diyos ay nagbigay ng kautusan sa Israel. At sabi niya, tayo ay kikilalanin o idideklara at ikukonsiderang matuwid. If we are careful to do all this commandment before the Lord our God. So pinakita ng ang bahaging yan, at sabi niya, kung maingat nating gagawin ang lahat ng Kanyang inutos. So ang tinutukoy rito, na ang bawat isa ay aariing ganap, aariing matuwid. Kikilalanin siyang matuwid o righteous kapag kanyang gagawin ang lahat. So yun yung bagay na pinapakita rito. So yung salitang, if we are careful to do all His commandment. So ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng kautusan ay kung iyong gagawin ang lahat. So ang pinag-uusapan dito ay ang lahat na tinutukoy ng kautusan. Ngunit alam niyo ba na sa kabila na ang Diyos ay naglagay ng ganitong, ang kautusan ay binigay ng Panginoon sa kanila, ay magiging gabayan ng Panginoon, gabayan nito upang sila ay ibigay ng Panginoon ang pagpapala at sila ay maingatan ng Panginoon. So yun yung isang bagay ng purpose ng kautusan, bakit ibinibigay. So una, bakit merong mga batas? Primarily, ito ay para sa order. Pangalawa ay para din naman maingatan ang bawat isa. At upang ang tao ay lumakad ng ayon dito sa tinatawag na kautusang ito. Pero alam niyo ba, ang hinihiling ng ating Panginoon ay dapat nilang gawin lahat. Dahilan kapag hindi nila nagawa ang lahat, ay sila ay pinapakita. Gusto kong tingnan natin ang isang bahagi ng banal na kasulatan. Sapagkat ang failure, ito po yung tinatawag na sabihin nating disadvantage pag pinag-usapan ang kautusan, dahilan ng hinihingi ng Panginoon sa kanila ay gawin nila ang lahat. Now, tingnan ninyo sa aklat ng, tingnan natin sa book of James chapter 2. Sa James chapter 2 verse 10, pinakita ng lingkod ng Diyos na si Santiago, o sa verse 10, pinakita ng verse 10. Basahin natin sa Tagalog. Ang sinasabi niya, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan
At gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. So ito po yung sabihin nating disadvantage pag pinag-usapan na ang tao ay magiging matuwid sa pamamagitan ng kautusan o sa pamamagitan ng kanyang kautusan o sa pamamagitan ng kanyang paggawa. Dahilan ng problema, kung pinakita rito ng verse 10, ay binigyan ng example dito sa mga susunod. Pero ulitin ko, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Now, tingnan natin ang sumunod na verse na pinakita ni Santiago. Sabi niya, sapagkat ang nagsasabing huwag kang mangangalunya, ay nagsabi naman huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi mangangalunya, ngunit pumapatay ka, nagiging suwail ka o hindi mo sinusunod o suwail ka o masuwayin ka sa buong kautusan. So makikita natin, kung merong 10 kautusan, ginawa mo ang 9, nag-fail ka sa isa, ikaw ay makasalanan. Hindi ka mabibilang na isang matuwid. So yun yung principle pag pinag-usapan na ikaw ay ituturing na matuwid. Diba? Ituturing na matuwid sa pamamagitan ng iyong gawa. Dahilan ng hinihiling ng ating Panginoon para ang isang tao ay siya ay ideklarang righteous. Ideklara siyang matuwid ay kinakailangang lahat ay kanyang gawin. So yun yung pinapakita. So dapat kung merong 10 kautusan, dapat yung 10 iyon ay hindi siya mag-fail. So hindi maaari na kanyang pipiliin yung yung ilan lamang at yung ilang mga medyo minor na bagay, ay minor lang naman to, hindi ko nagagawin yung minor na ito. Well, kapag ang isa ay nag-fail doon sa isang kautusan, siya ay nagiging makasalanan sa kabuuan. So that's the principle ng tinatawag na paggawa o pagbibilang ng ang tao ay para maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan ay kinakailangan niyang gawin ang lahat ng mga bagay. Ngunit ang suliranin, mga kapatid, alam niyo ba, kahit mismo ang Israel ay alam nila na hindi nila kayang gawin ang lahat ng sinasabi ng kautusan. Hindi nila kayang gawin. Ito ay kagaya ng isang mabigat na pasan ng isang tao. So yun yung bagay na pinapakita. So kapag ang isa ay nag-fail, so alam nyo, ito yung bagay na pinapakita rito. So upang ang tao ay maging matuwid siya, pag pinag-usapan ang kautusan, kinakailangan bawat sinasabi ng kautusan ay kanyang gawin. Ngunit, sabi ng isang talata ang gusto kong bigyan ng pansin sa aklat ng pangungusap ni, ito ay sinabi rin sa Book of Deuteronomy 27 verse 26. Ang sabi diyan, ito yung hatol ng ating Panginoon. Sabi sa verse 27, chapter 27, sabi niya, sumpain yaong hindi umayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin, at ang buong bayan ay magsasabing siya nawa. So ito ay i-recite o sasabihin ni Moses ang bawat kautosan, at ang bayan ay marinig ito at sila ay sasang-ayon. At ngunit sa bandang huli ay ipapahayag ni Moses na sabi niya,
ang lahat ng kautusan na kanyang sinabi ay sabi niya, sumpain yaong hindi umaayon. Sa isang version sa wikang Ingles, kung ating bibigyan ng pansin, just to drive some point. Ang sabi riyan ng verse 27 verse 26. Curse is he who does not confirm the word of this law by doing them. And all the people shall say, Amen. Ang book of Galatians, sa aklat ng Galatia, ito'y sinalita ni Paul sa Galatians chapter 2 verse 10. Tingnan natin sa Galatians 2 verse 10. Ang sabi riyan sa, tama ba yung verse? Check ko lang sa aking scripture. Yung verse na yun ay kagaya ng pinakita ng curse is the man. Chapter 3. Chapter 3 verse 10. For as many as are of the works of the law are under a curse. For it is written, curse is everyone who does not abide by all things written in the book of the law. So pinakita diyan ang sino man, ibig sabihin ang sino man na hindi mananatili sa lahat ng kautusan. Sabi niya, sapagkat ang lahat ng mga nasa gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. So, dito ay pinapakita ko lamang yung isang paraan ng para ang isang tao ay deklarang matuwid. Para siya ay deklarang matuwid, kinakailangan niyang i-observe ang lahat ng kautusan. At kapag siya ay nag-fail, siya ay magiging makasalanan, at ang sino man na hindi susunod, sila ay malalagay sa ilalim ng sumpa. So ganyan ang pinapakita. Ngunit alam niyo ba, pinapakita ng banal na kasulatan na kahit ang bayan ng Israel ay hindi nila kayang gawin ang lahat ng sinasabi ng kautusan. Tingnan natin ang isang bahagi rito. Tingnan niyo ang isang pangungusap ni Solomon. Si Solomon ay nangusap siya sa aklat sa 1 King chapter 8 verse 46. Ito ay sa panahon ng dedication ng temple, at siya ay nanalangin. Sabi rito sa 1 King 8 verse 46. Sabi sa verse na ito, sa kanyang pangungusap, sabi niya, kung sila'y magkakasala laban sa iyo. So bago siya dumating dito sa ganitong prayer, kung ating itataas, sabi niya sa verse 44, sabi niya, kung ang iyong bayan ay lumabas at makipagbaka laban sa kanyang mga kaaway, saan mo man sila suguin, at manalangin sa Panginoon sa dako ng bayan na iyong pinili, at sa dako ng bahay na iyong itinayo, na ukol sa iyong pangalan. So kapag ang prayer ni Solomon, kung sila ay makikipagbaka sa kanilang mga kaaway, at kung sila ay mananalangin dito sa templong ito, ay sabi niya, ikaw ang Panginoon na mula sa langit, sabi sa verse 45, dinggin mo nga sa langit ang kanilang dalangin at ang kanilang pamamanhik, at alalayan mo ang kanilang usap o ang kanilang mga panalangin.
And verse 46, sabi niya, kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na hindi nagkakasala. So pinakita rito na ang tao ay prone siya na magkamali. Prone siya na magkasala. At pinakita ng banal na kasulatan na kahit ang isang matuwid na tao ay siya ay makakasala. When they sin against you, for there is no man who does not sin. Sapagkat walang tao na hindi nagkakasala. So ibig sabihin, kung ganito ang idea na ang tao ay walang tao na hindi nagkakasala, ibig sabihin, imposible na ang tao ay kilalanin siyang matuwid sa kabuuan dahilan siya ay laging nagfe-fail. Nagsisikap siya sa ilang mga bagay pero sa isang punto ay madadapa siya. At sa ganong paraan, kapag siya ay natisod o nagkulang sa isang bagay, well, hindi siya maituturing na matuwid sa harapan ng Diyos. So ganyan natin tinitingnan ng ganitong bagay. At ito inulit ni Solomon sa sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Pinakita niya na sabi niya, walang taong matuwid na nabubuhay sa ibabaw ng sanlibutan na hindi siya nakakasala. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nakakasala. So kung ating ilalarawan ay upang ang tao ay maging matuwid, ay kinakailangan niyang perfectly ay kanyang sa katuparan ng lahat ng utos ng Diyos. Well, kung bibigyan kayo ng isang bagay na dapat niyong gawin, ay kung kayo ay magdadala ng sabihin natin, isang bahagi o isang baso na punong-puno ng tubig at halos up to the brim. At ang rule ay dapat walang matatapon kahit kaunti. So kinakailangan na iyong libutin ang isang room na hindi ito matatapon kahit kaunti. At napaka-imposible yung bagay na ito. Dahilan kapag ang isang tubig ay punong-puno, maaring sa paggalaw mo ito ay gagalaw at maaring matapon. So ang idea na aking pinapakita, mga kapatid, when it comes, kapag pinag-usapan ang hinihingi ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, walang tao na aariing matuwid. Dahilan lagi ang tao, prone ng tao na magkamali. Prone ng tao na mahulog sa ilang mga bagay. Pero, tingnan natin ang ilang pang pangungusap ng banal na kasulatan. Alam nyo, isa sa pinapakita rito ay ang tao ay pinakita ng banal na kasulatan sa aklat ng sulat ni Apostle Pablo sa chapter 7 or chapter 7 ng Book of Romans. Pinakita roon sa pangungusap ni Apostle Pablo, sabi niya, kapag ang isang tao ay, tingnan natin ang verse na ito. Romans chapter 7. Chapter 7 sa verse 14. Itong dahilan kung bakit ang tao ay imposible niyang maperpekto ang utos. Sapagkat pinakita ng verse 14, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. At ang sumunod niyang pangusap, sapagkat, sabi niya, ang aking ginagawa
Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko, datapat ang kinapupuotan ko ay yaon ang aking ginagawa. Well, gusto ng tao na mabuhay na matuwid, ngunit meron doon sa bahagi sa kanya na nagiging daan para siya mahulog o mag-fail. At sabi rito ng verse 16, tinan niyo ang sumunod pang usap. Ngunit, kung ang hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Pero verse 17, sabi niya, kaya nga, ngayon, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. So, the reason kung bakit ang tao ay hindi niya kayang i-perfect ang kautusan ay dahilan ang tao ay merong pinapakita ng verse na ito na merong kasalanang nananahan sa kanila. Merong isang, sabi rito, so now no longer I am the one doing it, but sin which dwells in me. Ang kasalanan na tumitira sa akin. Sapagkat sa akin, sabi ng verse 18, sapagkat nalalaman ko na sa akin sa makatwid bagay, sa aking laman o sa aking katawan, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin datapat ang paggawa ng mabuti ay wala. So, ang tao ay meron siyang laging desire. Meron siyang laging desire na gumawa ng mabuti, gumawa ng tama, pero lagi sa may mga pagkakataon siya'y nagfe-fail. So sa ganitong bagay, kaya kung pangusap tutuloy natin ang pangusap ni Apostol Pablo sa kanyang pahayag na ito. Sabi niya sa sumunod na verse, sabi niya, ang mabuti na aking gusto ay hindi ko magawa. But ang bagay na aking ayaw ay siyang aking nagagawa. So ito yung struggle ng tao. So dahilan sa ganitong kalalagayan ay imposible ng tao ay ideklara as righteous sa pamamagitan ng kautusan. Because of ang sinasabi ng Panginoon, kinakailangan niyang gawin ang lahat at hindi siya mag-fail upang siya ay ideklara ng Panginoon na siya isang matuwid. So yan yung pinapakita ng banal na kasulatan. Pero tingnan natin, merong isang pagkakataon na ang tao ay pinakita ng mga apostol ang ganitong kalalagayan. Pansinin niyo ang Acts chapter 15. Sa panahon ng pagtakbo ng Kristyanismo, ang mga Hudyo sa panahon yun ay nagpasimula silang ni-required na gusto nila na ang bawat Kristiyano ay hindi lamang sila mananampalataya kay Kristo, kundi sila ay kinakailangan ding sumunod sa kautusan. At sabi ng chapter 15 ng Book of Acts, verse 8 hanggang sa pagpapatuloy. Sabi ng verse 8, at ang Diyos na nakakatalos o nakakataho ng puso ay nagpapatotoo sa kanila at sa kanila'y binigay ang Espiritu Santo na gaya naman ng kanyang ginawa sa atin. Ang tinutukoy rito ay yung pagbibigay ng Panginoon ng Espiritu Santo sa sambahayan ni Cornelius. At sabi niya, next verse, at tayo hindi niya itinangi sa kanila na nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Verse 10, ngayon nga, bakit ninyo tinutukso ang Diyos na inyong nilalagyan ng pamatok
ang batok ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang ay ni tayo man ay hindi maaring makadala. So dito ay, as a Jew, bilang Hudyo, ito si Pedro ang nagsalita. Nasabi niya na kahit ang ating magulang, na yung tinutukoy ng mga kautusan na inilagay ng Panginoon para sa kanila, ay hindi rin nila kayang pasanin. Hindi rin nila kayang sundin. At kung sabi niya, kung ang ating mga magulang, ni tayo man ay hindi natin kaya itong dalhin. So, ito yung pagpapakita na pag pinag-usapan ang kautusan, ay hindi maaring ang tao kilalanin, ideklara na siya'y matuwid dahilan lagi siyang nagkukulang sa ganitong bagay. Ngunit mga kapatid, sa kabila ng ganitong pangyayari, alam niyo ba na minsan merong isang lalaki na lumapit sa ating Panginoon? At ang lalaking ito ay sa chapter 19 ng Book of Matthew. Ito ay sa panahon na ang ating Panginoon ay nasa isang lugar at merong isang lalaki na pumunta sa kanya. Sa verse 16, pansinin ninyo ang verse 16. At merong isa, narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ito isang napagandang tanong na nang lumapit ang binatang ito na tinatawag na mayamang rich young ruler. Anong mabuting bagay na aking gagawin upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot ang ating Panginoon at sinabi niya, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Meron lang isang mabuti at yan ay ang Diyos. Pero sabi niya, ngunit, kung ibig mong pumasok sa buhay, ang unang pahayag na ating Panginoon, kung nais mong pumasok sa buhay, ay sundin mo ang kautusan. Ito yung unang payo ng ating Panginoon. At kanyang sinabi ng lalaking ito, sabi niya, nagtanong siya, alin-alin? At sinagot siya ng ating Panginoon, wag kang papatay, wag kang mangangalunya, wag kang magnanakaw, wag kang sasaksi ng hindi katotohanan. At sabi niya, igalang mo ang iyong mga magulang, ama at ina, at ikaw ay ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. At ang lalaking ito ay nagsabi, sabi niya sa verse 20, lahat ng mga bagay na iyong sinabi sa akin ay aking ginagawa. Ginanap ko na. Ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Tanong ng binatang ito. Ang sagot ng ating Panginoon, kung babalikan natin yung una, sabi ng Panginoon, kung gusto mong pumasok sa buhay, sabi niya, kung nais mong pumasok sa buhay, gusto mong gawin mo ang kautusan. Pero ang sumunod na pangungusap ng Panginoon sa verse 21, ay sabi niya, kung nais mong maging sakdal, ang sumunod niya pangungusap, kung nais mong maging sakdal, yumaong ka, ibagpili mo ang lahat ng iyong tinatangkilik, ibahagi mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa sangkalangitan, at lumapit ka sa akin at sumunod ka. Ang sabi ng Panginoon, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, at sumunod ka sa akin. Now, ang punto na gusto kong makita natin, sa kabila na ang isang tao ay sabihin niyang naggagawa niya ang lahat ng mga bagay, kagaya ng sinabi ng binatang lalaking ito, ay hindi pa rin siya pwedeng
ang sabi ng ating Panginoon, ang magiging daan para siya ay maging kumpleto o perfect ay sa pamamagitan ng pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Now, pansinin ninyo ang bagay na ito. Dahilan, when it comes to being righteous, kapag pinag-usapan ng kautusan, ay walang sino man na may dideklara na matuwid sa pamamagitan ng kautusan. Dahilan ang lahat ay nagfe-fail, ang lahat ay lahat ng tao ay makakaamin sa ganitong bagay. Ang pinapakita nga ng ilan sa kasabihan, ang tao ay mahina, ang tao ay marupok, ang tao ay madaling mahulog sa pagkakamali at pagkakasala. Pero mga kapatid, sa ganitong bagay, yan ang dahilan ng, alam nyo, ang ating Panginoon, nang siya'y mangusap sa Matthew chapter 5 verse 17. Tingnan niyo ang Matthew chapter 5 verse 17. Ang nakasaad diyan ay sabi niya, huwag niyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan. O ang mga propeta, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin ang lahat ng mga bagay. Ulitin ko, sabi niya, huwag niyo isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Next verse, verse 18. Sapagkat, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraay, hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Now, alam niyo ba mga kapatid, when it comes to the law, ang tao ay hindi niya kayang gawin ang lahat ng mga bagay nito. Pero alam niyo, ang pagdating ng ating Panginoon, siya ang gumawa ng lahat ng hinihingi ng kautusan. Bagay na hindi kayang gawin ng isang tao, and that's the reason, ang tao ay hindi siya pwedeng ariing ganap sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. At anumang gawa na kanyang gawin is still, ang banal na kasulatan ay nagpapakita, ang tao ay hindi na kaabot sa pamantayan na hinihingi ng ating Panginoon. At dahilan ito ay walang tao na kayang makaabot sa ganitong bagay. Well, ang pagdating ng ating Panginoon ang naging daan para, sinabi ng aklat ng Hebrews chapter 10, kinote ni Apostol Pablo ang hula sa Old Testament na nagsasabing, narito ako, ang pangungusap ng ating Panginoon, ng kanyang pagparito. Sabi niya, ako'y naparito para gawin ang iyong buong kalooban. Tingnan natin ang aklat ng Hebrews chapter 10. Hebrews 10. Dito sa verse na ito ay pinag-usap from verse 5. Ang verse 4 ay nagsabing, imposible sa pamamagitan ng dugo ng mga baka o ng kambing na maalis ang kasalanan. Therefore, sabi niya, kaya't nang siya'y dumating sa ibabaw ng sanlibutan, verse 5, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi ko ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. At verse 6, sa mga handog na sunugin at sa mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalulugod. Verse 7, at narito,
Kung magkagayoy sinabi ko, narito ako'y pumaparito sa balambon ng aklat at nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Now, sa ganitong paraan ay ang ginawa ng ating Panginoon ay sa kanyang pagparito, siya ang tumupad ng lahat ng mga bagay na hinihingi ng kautusan. At matapos niyang gawin ang lahat ng mga bagay na hinihingi ng kautusan, na kailanman ay hindi ito kayang gawin ng sino mang tao, na kahit ang isang pinakamatuwid na tao ay hindi siya pwedeng masumpungan na walang failure at walang kasalanan. Ngunit ang ating Panginoon, nakikita natin from His birth hanggang sa kanyang paglaki, hanggang sa kanyang kamatayan, kanyang ginawa ang lahat ng mga bagay. So therefore, nang matapos niyang gawin ang buong kautusan, na siya ngayon ang siyang nakatupad ng lahat ng bagay na hinihingi ng Diyos. Alam niyo, ang ating Panginoon sa aklat ng Matthew ay nagpasimula siyang nangusap ng ganitong sa chapter 11. Sa verse 28, meron siyang pag-anyaya. Sa verse 28 ay pinakita roon, sabi niya, kayo ay magsiparito sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Alam niyo ba na ang kautusan, mga kapatid, ito ay kagaya ng isang pasan na napakabigat na hindi kailanman makakayang dalhin ng sino mang tao. Idinilagay ng Diyos ang ganitong bagay upang ma-regulate o upang ang tao ay maingatan, ngunit ang lahat ng ito ay merong isang daan o isang paraan upang ito ay maisakatuparan. Ito ay kailanman hindi kayang gawin ng sino man, ngunit ng ating Panginoon ay gawin niya, then siya ngayon ay nag-aanyaya at sinasabi niya, lahat ng nabibigatan at napapagal ay bibigyan ko. Sabi niya, magsiparito sa akin. Lahat na nabibigatan at nabibigatang lubha ay kayo ay aking pagpapahingahin. Inyong dalhin sa inyo, sa verse, next verse, verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Meron siya ngayong ino-offer na kapahingahan. Well, titingnan natin ano yung tinutukoy na ito na isang kapahingahan sa isang tao. Sa isang bahagi ay pupunta tayo doon sa isang parte na tinutukoy nating faith-based righteousness. Dito sa aklat ng chapter 3 ng Book of Romans, ang Romans chapter 3 ay nagpahayag ng ganitong bagay. Dahilan dito sa verse 21, kung ating titingnan ng verse 21. Dito siya ay nag-o-offer ng isang panibagong katwiran. Isang katwiran na sa verse 21, ngunit ngayon, bukod sa kautusan, ay pinahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinaksihan ng propeta at ng mga kautusan. Meron siya ngayon tinutukoy na isang paraan ng katwiran o yung ang tao ay gagawing o yung tinatawag ito na katwiran ng Diyos o ang tao ay idideklara na isang matuwid sa harapan ng Diyos.
na ito'y sinaksihan ng kautusan at ng propeta. And verse 22, tinawag ito ay sa makatwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. So ito ang isang binibigyan ng pansin na sabi niya, it is the righteousness of God through faith. Ito ay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So kung sa pamamagitan ng kautusan, bago ang tao ay kilalaning matuwid sa harapan ng Diyos, ay kinakailangan niyang ganapin ang lahat ng sinasabi ng kautusan. And failure sa isang punto ay hindi siya ay aariing makasalanan. Ngunit dito sa ganitong paraan ay merong isang katwiran na ibibigay sa kanya na sinabi ito ng verse 22, sa makatwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. So, sa pamamagitan ng tinatawag na pagsampalataya doon, sa ginawa ng ating Panginoon, then ang tao ay aariin siyang matuwid. At ito yung ino-offer ng ating Panginoon na sabi niya, lahat ay nabibigatan dahilan sa kautosang ito na ipinapapasan sa kanila. Pero merong isang paraan upang sila ay ariing ganap o sila ay gawing kilalanin ng Diyos na matuwid sa kanyang harapan. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sabi niya, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ, sa kanila na sumasampalataya. Ulitin ko yung bahaging ito. Sa makatwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Sa lahat ng mga nagsasampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Na ang pinapakita rito, ngayon ang parehong Hudyo na dating binigyan ng kautusan ay inilagay na rin ng Panginoon sa isang kalalagayan na Hudyo man o hindi man Hudyo ay hindi nila kayang matupad ang mga bagay na hinihiling ng kautusan. Ngunit merong isa na tinatawag na anak ng Diyos na gumawa ng ganitong bagay. At sabi ng sumunod na pangusap, ang verse 23. So matapos niyang ipakita na the righteousness of God through faith in Jesus Christ, for all those who believe sa Kanya na mga sasampalataya, sapagkat, ang verse 23 ay nagsabing, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nangakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Diniklara ang lahat ay nagkasala at di nakakaabot sa kalawalatian ng Diyos. At sabi ng sumunod na pangungusap, verse 24, isang napaganda, sabi niya, palibhasay inaring ganap. Alam niyo yung salitang inaring ganap, ito ay pinawalang sala. Ibig sabihin ng salitang inaring ganap, idiniklara siya na walang kasalanan. Being justified sa wikang Ingles, ginamit niyo salitang being justified as a gift. Palibhasa inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Ang ating Panginoon ang siyang nakagawa ng lahat ng bagay. Walang tuldok, walang kuwit na hindi tinupad ng ating Panginoon. Ginawa niya ang lahat ng mga bagay. Ngayon,
dahilan matapos niyang gawin ang lahat ng mga bagay, ngayon kanyang ino-offer at iniaalay ngayon sa sino man ang tinatawag na katuwirang ito na kanilang tatanggapin na walang bayad. Hindi sa pamamagitan ng paggawa nila ng mabubuting gawa o ng iniutos ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sa kaparaanan na inilagay ng Diyos para sa ating Panginoon. Kaya sabi rito, ang wikang Ingles ay gusto kong bigyan ng pansin, being justified as a gift by His grace through the redemption. Bakit merong redemption? Dahilan hindi kailanman kayang gawin ng tao ang kautusan. So, ngayon ang Panginoon ang gumawa at ngayon ikaw ay kanyang tinutubos sa bagay na ito. Ikaw ay kanyang tinutubos. Being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. Ngayon ang pag-aaring ganap o ang pagdedeklara sa isang tao bilang matuwid, ito ngayon ay ano? Ay regalong ibinibigay. Pag sinabing regalo, mga kapatid, hindi mo ito pagpapagalan. Ngayon, ang mabigat na pasan na hinihingi ng kautusan na hindi kayang gawin ng sino mang tao ay pwede niyang ibaba at kanyang kilalanin ang ino-offer ng ating Panginoon na pag-aaring ganap o katwiran na pwede niyang tanggapin. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Ang verse 25 ay nagsabi ng ganito. Sabi ng verse 25, na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Now, mga kapatid, ang tinutukoy rito na ginamit yung salitang when God displayed publicly, ang tinutukoy ang ating Panginoon when God displayed Jesus Christ publicly as a propitiation in His blood. Well, ang tinutukoy dito, ang pinakamainam sa batas ng ating Panginoon, bukod sa kanyang mga utos na inilagay, meron siyang mga tinatawag na mga ordinances o mga paraan ng paghahandog. Alam niyo, ang isa sa maganda na inilagay ng Panginoon na provision, ang Diyos ay tumatanggap siya ng substitute. Ang aking tinutukoy, ang tao na nagkasala ay naglagay ang Diyos ng provision na pwede siyang magdala ng hayop, baka, kambing, o tupa, na yun ang magiging kapalit na kabayaran para sa kanyang kasalanan. Yun ang pinakamagandang provision na nilagay ng Diyos. Siya ay tumatanggap ng kapalit o instead na ang tao ang magbayad, ang tao ang mamatay, ang tao ang magbuhos ng kanyang buhay at ng kanyang dugo, siya ay tumatanggap ng kapalit na hayop. At alam niyo ba, mga kapatid,
Ang ginawa ng ating Panginoong Hesus ay siya ang kumatawan sa bawat isa sa atin. Siya ang kumatawan sa bawat isa. Siya ang siya yung sabihin natin na sa Kanya ibinuhos, ibinunton ang lahat ng galit ng Diyos sa kasalanan. Kung nakakarinig kayo ng kasabihan na kapag ang isang tao ay nagagalit, meron siyang pinagbubuntunan, di ba? Di ba, minsan merong ganong, sabi niya, bakit mo sa kanya ibinuntun? So dahilan hindi niya kayang saktan yung kanyang iniibig, meron siyang pinagbalingan. At alam niyo, ganito ang ginawa ng Diyos. Dahilan kung hindi niya pwedeng saktan ang kanyang anak o ang tinutukoy ko ay ang nilikha ng Diyos ay gumawa siya ng isang paraan. Ito ay ang Diyos mismo ang gumawa ng isang daan at ito ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. At doon sa kanyang bugtong na anak ay doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang kagalitan. At dito, at matapos niyang ibuhos sa kanya, at yun ay, alam nating mababasa sa aklat ng Isaiah chapter 53, na doon ay pinakita na siya ay, sabi rito, He was pierced through our transgression. Verse 5. He was crushed for our iniquities. Ang sabi rito ng verse 6, the Lord caused the iniquity of us all to fall on Him. Pinahintulot ng Diyos na sa pamamagitan niya ay ilagay ang lahat ng ating mga pagkakasala. Thank God for this provision, mga kapatid. Dahilan kung wala ang ganitong provision, tayo ang magbabayad ng ating lahat ng mga ginawang kasalanan. Kahit pa ang ginawa ng ating unang magulang na si Adan at si Eva, at mismo at ang ating mga sariling kasalanang nagawa, ay tayong magbabayad. Pero dahilan ang Diyos ay merong napakagandang programa, ito ay ang pagtanggap ng substitute. At ang naging substitute noong unang panahon ay ang hayop. Instead, na ang kanyang ginawa, ang larawan po sa panahon ng ialay ni Abraham sa Isaac. Ang hinihingi ng Panginoon kay Abraham, dalhin mo ang iyong kaisa-isang anak na iyong pinakamamahal at ihandog mo sa akin bilang handog na susumigit. At nang si Abraham ay nakarating na sa lugar doon at handa niyang sundin ang sinasabi ng salita, ang utos ng Panginoon sa kanya, ginapos niya si Isaac. Inilagay niya sa ibabaw ng dambanang bato na naroon ng panggatong at handa niyang gilitan ng liig at patayin. Ngunit sa oras na kanyang papatayin ang kanyang anak, ay ang anghel ng Diyos ay tumawag sa kanya, sabi niya, Abraham, Abraham, huwag mong saktan ang iyong anak. So, hindi natuloy ang kamatayan ni Isaac. Hindi natuloy ang dapat na siya ay kakatayin, siya ang papatayin, siya ang susunugin. Pero hindi natuloy. Ngunit nakakita siya ng isang hayop na siyang ipinalit niya at inandog niya sa nakapalit ni Isaac. At namangha tayo sa kwentong ito at napakaganda ng pigilan ng Diyos
si Abraham na itarak ang kanyang patalim doon sa puso o gilitan ng leeg ng kanyang anak. Pero alam niyo ba, 2,000 o ilang libong taon na nakalipas, sa Kalbaryo ay hindi na pinigil ng Diyos ang kanyang pagpatay sa kanyang anak. Binuhos niya ang lahat ng bagay, ang lahat ng kagalitan para mabayaran ang kasalanan. At sa pamamagitan ng ganitong bagay, ang kanyang bugtong na anak na gumawa ng buong katwiran ng Diyos. Ngayon, hallelujah, ay siya, ang pinakita rito ng verse 11, kung titingnan natin ang verse 11. Sa verse 11 in chapter 53, as a result of the anguish of his soul, he will see and be satisfied. Sabi niya, siya ay makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan. So pinakita rito yung kasiyahan ng Diyos ng gawad sa ating Panginoon ang buong sa Kanya ibinuntun ng lahat ng kasalanan. Sabi rito, and by His knowledge, the righteous one, my servant, sabi rito, sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay aariing ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami. Ang pinapakita rito ay ang Book of Romans na binabasa natin. Tuloy natin ang bahaging ito ng chapter 3 ng Book of Romans. Sabi rito ng verse na ito. Sa verse 25, whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. This was to demonstrate His righteousness. Because of the forbearance of God, He passed over the sins previously committed. Ang sabi riyan, sa pamamagitan na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob o yung salitang propitiation sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin ng mga kasalanan na gawa. So hindi niya na bibigyan pa ng pansin ang kasalanan sapagkat ang kasalanan ay binayaran na. Verse 26, sa pamamagitan, sabi niya, sa pagpapakilala ay aking sinasabi sa kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at tagapag-aring ganap sa may pananampalataya kay Kristo Jesus. So ngayon, pinapakita ang ganitong bagay. Ang katwiran na tatanggapin ng tao ay hindi ito ngayon sa kanyang sariling gawa ng kanyang katwiran, kundi sa kanyang pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang katwiran na naroon sa ating Panginoon ay ibibigay sa Kanya. Ibibilang sa Kanya, sabi ng Banal na Kasulatan. Kaya nga sabi rito, so, allow me to nabasahin ito. For the demonstration, I say, of His righteousness at the present time, so that He would be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Siya ang matuwid at siya rin ang tagapag-aring ganap. Siya'y naging matuwid dahilan kanyang kinuha ang kabayaran ng kasalanan. At ngayon, dahilan nabayaran ay ngayon ay siya ay pwedeng mag-aring ganap, magpawalang sala sa marami. Verse 27, anong sabi diyan?
Kaya nga saan naroon ang pagmamapuri? Ito ang tanong ni Pablo. Ngayon, nasaan ang pagmamapuri? Sabi niya, dito ngayon ay wala nang pwedeng magmapuri. Dahilan, ang katwiran na meron siya ay hindi kanyang gawa. Diba? Ang katwiran na nasa kanya ay ibinigay sa kanya. Regalo sa kanya. It is a gift na ibinigay sa kanya. Yung katwiran na meron siya ngayong taglay-taglay, ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nasaan ngayon ang pagmamapuri? Hindi na pwedeng magmapuri ang sinuman. Well, kung siya may nagawa, kung nagawa niya at nakumpleto niya ang lahat ng bagay na hinihingi ng kautusan, well, ito'y kanyang kapurihan. Kapurihan sa kanya. Pero ang tanong dito, nasaan ang pagmamapuri? Sa ibang salin, where then is boasting? Nasaan ang pagyayabang? It is excluded. Ito'y hindi na kasama. Ito'y hiwalay. Sabi niya, hiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan? By what kind of law? Of works? Ang tanong, anong klaseng kautusan ito? Sa batas ba? Sa gawa ba? Sabi niya, hindi. Kundi sa pamamagitan ng ng kautusan o batas ng pananampalataya. Ang pinapakita rito, ang tao ngayon ay pwedeng tumanggap, pwedeng maging matuwid, hindi dahilan sa kanyang gawa, kundi dahilan sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Laktawan natin ang chapter na ito. Puntahan natin ang chapter 4. Sabi ng chapter 4, verse 1, ano ang ating sasabihin? Ano ang ating sasabihin na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Verse 2. Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, pansinin niyo ito, kung si Abraham ay inaring ganap, pinawalang sala sa pamamagitan ng gawa, ay anong sabi diyan? Mayroon sana siyang ipagmamapuri, ipagyayabang, ipagmamalaki, dahilan siya ay meron siyang ginawa. Ibig sabihin, kapag siya ay merong ginawa, yung ibibigay sa kanya ay ito ay gantimpala sa kanya o sweldo o katapat, katumbas ng bagay na kanyang ginawa. Pero sabi riyan, kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan, inaring matuwid sa pamamagitan ng gawa, meron siyang ipagmamapuri, ngunit hindi sa Diyos. Yun ang pinapakita. Hindi ang kapurihan ay hindi sa Diyos, kundi ang kapurihan ay sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng banal na kasulatan, ang kaligtasan ng bawat isa ay hindi sa kanyang sariling gawa upang siya'y hindi magmayabang o magmapuri. Kaya sabi rito ng sumunod, so kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng gawa, meron sana siyang ipagmamapuri, datapot hindi sa Diyos. Ang sumunod na pangusap, sapagkat anong sinasabi ng kasulatan? Binalikan ang sinabi kay Abraham. At si Abraham at sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang na katwiran. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at yung kanyang pananampalataya ay ibinilang na katwiran sa kanya. Sa wikang Ingles, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Yung kanyang pananampalataya ay itinuring na katwiran sa kanya. Verse 4,
Ngayon sa kanya na gumagawa'y hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Kapag meron kang ginawa, at kapag dahilan meron kang ginawa, ikaw ay nagtrabaho, alam niyo ba, pwede kang maningil dahilan meron kang ginawa. Pero, sabi rito ng pangungusap, now to one who works, his wage is not credited as a favor, but as what is due. Yun nga pinapakita ko kanina, kapag ang isang tao ay gumawa, kapag merong isang nagtrabaho sa inyong bahay, meron kayong pinagawa sa kanya, well, karapat dapat siyang humingi ng kaupahan dahilan nagtrabaho siya. At kung hindi mo gagawin yun, may utang ka sa kanya. At ganoon ang kalalagayan. At sabi niya rito, verse 5, sabi ng verse 5, datapwat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama. Sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katwiran sa kanya. Ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katwiran. Kagaya ni David, so pinakita rito, sa kanya na hindi gumagawa, hindi siya gumawa ng anuman, kundi siya ay tumiwala sa Diyos. Tumiwala kay Kristo Jesus para sa katwiran na ibibigay sa Kanya. Sabi niya, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 6, gaya ng sinasabi kay David, gaya naman ang sinasambit ni David, na kapalaran ng isang tao, na sa kanya'y binibilang ng Diyos ang katwiran ng walang mga gawa. Verse 7, sapagkat mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay pinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Kapag ang ating mga kasalanan ay hindi na ibinilang sa atin, kundi ito ay inalis at sinangtabi, well, wala kang may pagmamalaki kundi ikaw ay magpapasalamat. Hindi ka magmamalaki, hindi ka magmamapuri, kundi ang sasabihin mo, salamat dahilan ikaw ay pinatawad. Now mga kapatid, dito sa ganitong bagay, makikita natin ang dalawang klase ng katwiran na pwedeng makuha ng isang tao. Ang unang larawan na pinapakita natin ay larawan ng katwiran o katwiran na pwedeng ibilang sa tao sa pamamagitan ng kanyang gawa. Ngunit, sa harapan ng Diyos, ang ating mga gawa ay hindi pa rin papasa. Ito ay laging kulang. Ngunit dahilan ng ating Panginoong Hesus ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Ngayon, para ang ikaw ay tumanggap ng katwiran o ibilang ikaw ay bilang na isang matuwid, at ang iyong kasalanan ay alisin sa iyo. At ito'y sa pamamagitan ng pagbibigay o kaloob sa iyo o pagkakaloob sa iyo ng katwiran. Alam niyo ba kung saan at sa pamamagitan at sa papanong paraan matatanggap ng tao ang katwirang ito? Balikan natin yung chapter 10 at dito tayo magtatapos. Sabi doon sa chapter 10,
ng Romans na binasa natin. So si Moses ay sumulat patungkol sa tao na gumagawa ng katwiran sa pamamagitan ng kautusan. Moses writes that the man who practices the righteousness which is based on the law shall live by that righteousness. Mabubuhay siya sa katwirang iyon. Ngunit ang katwiran na ayon sa pananampalataya ay nagsasabi ng ganito, huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit para ibaba si Kristo? O sino ang mananaog sa kalaliman upang dalhin si Kristo mula sa mga patay? Ngunit, anong sinasabi rito? Ang salita ay malapit sa iyo. Next verse. Verse 8. Sabi niya, datapot ang sinasabi nito, ang salita ay malapit sa iyo at ito'y sa iyong bibig at sa iyong puso. Sa makatwid bagay, ang salita ng pananampalataya na aming ipinapangaral. Ang salita ng pananampalataya na aming pinangangaral in verse 9, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Yung salitang maliligtas ay dahilan ang kasalanan ay ipapatawad at hindi ka na hahatulan, yun ang ibig sabihin, ikaw ay maliligtas. Sapagkat kung ikaw, balikan natin yung verse 9. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, na ibig sabihin, ipapahayag mo sa iyong bibig, sabihin mo, ipapahayag mo na ako'y sumasampalataya na si Jesus ay Panginoon at siya ay binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Then, as ang sumunod na pangusap sa verse 10, sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid. So yung kanyang pananampalataya kay Kristo Jesus ay gagawin siya o ibibilang siya, ituturing siya, idedeklara siya na isang matuwid. Sapagkat ang sumasampalataya ng puso, ang tao'y sumasampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. If you confess with your mouth Jesus as Lord, yan ang verse 9, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart, a person believes. Sa kanyang puso, ang tao ay nananampalataya sa kanyang puso. Resulting in righteousness, nagdadala sa kanya sa katwiran. And with the mouth confession, with the mouth he confesses, resulting in salvation. At nagre-resulta ito sa kaligtasan. Sapagkat ang kasulatan sa verse 11 ay nagsasabi, sino man ang lahat ng sa kanya'y nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. Sino man na sa kanya ay sasampalataya ay hindi siya mapapahiya. Alam niyo ba kung kailan ito ipinapahayag ng tao na ako'y sumasampalataya na si Jesus ay Panginoon at siya'y nabuhay na mag-uli sa mga patay? Ito'y kinoconfess ng tao sa panahon ng bautismo sa tubig. Ito yung sinasabi sa Acts chapter 2 verse 38 na magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa inyo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo
ang kaloob ng Espiritu Santo. Magsisi at magbautismo ang bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at sa ikapagpapatawan ng kasalanan at tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. So dito sa bahaging ito ay pinakita, sino man natatawag na mananampalataya at maniniwala sa Kanya ay hindi mapapahiya, will not be disappointed. You know mga kapatid, sa araw na yun, maraming mga taong madidisappoint. Maraming mga taong mapapahiya. Ang mga tao na nagtitiwala sa kanilang sariling katwiran, na sinasabi nila, hindi ako makasalanan, hindi ako masama, ako ay mabuting tao, wala akong inagabyadong tao. Sa araw na yun, ang katwiran nila ay hindi magiging sapat para sa kanilang sarili. Ngunit, sino man na tumanggap sa ating Panginoon at siya na binilang sa Kanya ang Kanyang pananampalataya na katwiran. Well, ang aklat ng 1 John ay nagpapakita na sa araw na yun ay merong katiyakan ang isang tao. Sabi dito sa 1 John chapter 4 verse 17. 1 John chapter 4 verse 17. Dito'y naging sakta ng pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghukom, sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutan. Magkakaroon tayo ng pagkakatiwala sa araw na yun. Dahilan hindi tayo nagtiwala sa ating sarili, kundi tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon. At yun ang confidence na meron tayo. At ang katwiran na ating daladala ay hindi ang ating sarili. Dahilan yung ating katwiran, sabi ng Biblia, ito'y kagaya ng isang maruming basahan lamang sa harapan ng Panginoon. At ito ay kulang at hindi aabot sa hinihingi ng katwiran ng Diyos. Ngunit ang ating Panginoong Hesus ay nalubos at naganap niya ang lahat ng mga bagay. Ang lahat na kinihingi ng kautusan ay kanyang ginawa. So therefore, siya ay nagkamit ng isang karangalan at isang gawain. At ito ay maging tagapagligtas. At sa pamamagitan nito, kapag ang isang tao ay kikilala sa kanyang ginawa, then ang taong ito ay idineklara as righteous. Not just righteous, justified, forgiven. And to the extent na, alam nyo, ang isang tawag na tatawagin sa isang mananampalataya o sabihin sa isang taong makasalanan na pinatawad ng Panginoon. Alam nyo ba, ang tawag na itatawag sa Kanya, ang tawag sa Kanya ay isang banal. Na bagay na hindi iba sa paningin. Dahilan ang sabi ng banal na kasulatan ay pinakita rito, 1 verse 4 ng Book of Ephesians, gaya ng pagkapili niya sa atin bago pa tinatag ang sanlibutan upang tayo ay ayon sa pagkapili niya sa atin bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig.
Ngayon, gaano katindi ang ganitong bagay na paglalagay ng Panginoon sa isang makasalanan at siya'y tawaging banal at siya ay walang dungis sa harapan ng Panginoon. Ito'y hindi dahilan sa kanyang katwiran, ito'y dahilan sa pagkilala niya kay Kristo Jesus. At sa kanya ginagawad ng Panginoon ang ganitong klaseng katwiran. Purihin ang pangalan natin, Panginoon. Atin siyang palakpakan sa oras na ito, mga kapatid. Tayo magsitayo at ating hallelujah. Witin yung bahagi ng inawit natin kanina. I am amazed that He loves me. Yes, amen. Nawa ang bawat isa sa atin ay makita natin ang larawang ito at klase ng katwiran na ina-offer ng ating Panginoon. Na kailanman ang ganitong klaseng katwiran hindi kayang magawa ng sinumang tao. At ang katwirang ito ay hindi ito pinagpapagalan, ito ay binibigay ng Panginoon sa bawat sumasampalataya sa Kanya. Yes, O Lord God, hallelujah. I am amazed that you love me. Isang kamangha-manghang bagay, mga kapatid. Paano ang isang makasalanan ay deklarang matuwid? Paano ang isang taong dapat hatulan at dapat siyang mapahamak at dapat siya ay dalhin sa kapahamakan, pero siya ay dideklara ng Diyos na matuwid sa kanyang harapan. Ito'y kamangha-mangha. Ito'y hindi kayang paliwanag. Paano ang isang tao na walang ginawang anuman ay dideklara na matuwid? Samantalang ang kautusan ay humihingi na ang dapat na kanyang gawin ay tupdin niya ang lahat na sinasabi ng kautusan, and failure on one point, siya ay isang makasalanan. Ganoon kahigpit ang kautusan at ang nakakamangha ay kilalanin ang bawat isa na sasampalataya at sumampalataya sa ating Panginoon na isang matuwid, isang inaring ganap, isang pinatawad, isang pinawalang sala. At kapag ang tao ay pinawalang sala, ang banal na kasulatan, ang pinapakita nito, hindi lamang ito isang kwento. Ang banal na kasulatan, it is a legal book. Ito ay mga nangungusap ng mga legal na mga bagay na paano ang isang tao na pinawalang sala, pinatawad, dineklara na matuwid, dineklara na walang kasalanan. At kung siya'y dineklara na walang kasalanan, ibig sabihin, siya ay maliligtas. Ngunit ang lahat ng ito ay dahilan sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah, tayo dumulog sa panalangin. Mahabagin Diyos, sa oras na ito, Lord God, tunay na kamangha-mangha, Panginoon. Paano ang isang taong, hallelujah, napakarumi, isang tao, Panginoon, na siya ay makasalanan. Paano ang isang tao, Lord, na isang maniningil ng buwis sa iyong panahon, nang ikaw ay dumadaan sa isang lugar ng bahaging iyon at nakita mo ang isang lalaki sa Zacchaeus na isang maniningil ng buwis. Ayun sinabi sa kanya habang siya nasa punong kahoy
At iyong sinabi sa kanya, bumaba ka sa kayo sapagkat kinakailangan akong pumasok sa iyong tahanan. At pagkatapos ng isang, hallelujah, acquaintance ng ikaw at si Zacchaeus ay lumabas, siya ay nagpahayag, hallelujah, Panginoon, kalahati ng aking kayamanan ay bibigay ko sa dukha. At kung meron akong nakuhang dahilan sa pandaraya, ay bibalik ko sa kanila ng 4 na doble. At ikaw ay nagsabi, ngayon sa araw nito, ang kaligtasan ay dumating sa sambahayan ng taong ito sapagkat siya'y anak ni Abraham. Paano siya kinilala at diniklara, bagamat siya'y makasalanan, isang malilingin ng buwis, ay kinilala mo at diniklara mo na siya ay ligtas dahilan siya'y pinatawad sa kanyang sala. Panginoon, merong isang babae sa panahon nang ikaw ay nasa, hallelujah, nasa isang hapag-kainan at nilapitan ka ng isang prostitute. At siya'y kanyang hinugasan ng iyong paa ng kanyang luha at pinunasan ng kanyang mahabang buhok. Hallelujah. At siya'y umiiyak at binhusan ng pabango ang iyong mga paa. At ito'y humalimuyak sa buong silid. At ito'y napansin ng isang lalaking si Simon na naganyaya sa iyo. At kanyang sinabi ko, ang lalaking ito'y propeta. Naway alam niya at kilala niya kung sino yung babae na humihipo sa kanya na isang prostitute. Ngunit ikaw ay bumangon at iyong ipinahayag na bagamat ang babaeng ito'y malaki ang kanyang kasalanan ay pinapatawad sa kanya. O Panginoon, kamangha-mangha ang bagay nito. At Lord God, hallelujah, ang ganitong katwiran ay patuloy mong ino-offer sa bawat isa, bawat lalaki at babae, sa buong sanlibutan na iyong ino-offer, Lord, ang katwirang ito na hindi sa pamamagitan ng gawa ng sino man, kundi sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at paniniwala sa Panginoong Hesukristo. Lord God, dalangin namin, Panginoon, hallelujah, ang ganitong biyaya ay patuloy na merong maaabot na mga kaluluwa, Panginoon, na mga idideklara, na mga matuwid sa iyong harapan, Panginoon, mga inaring ganap, O Lord God, hallelujah. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy na, hallelujah, ang iyong biyaya ay humahanap, Panginoon, naghahanap ng iyong mga lalaki at babae sa uling mga araw nito. Ang biyaya na merong hatid, O Lord God, praise God, na katwiran na ibibigay sa sino man na sasampalataya sa iyo. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita na iyong pinagkaloob sa amin sa gabing ito. Dalangin namin na ito ay, hallelujah, mapakinabangan, Panginoon, ng mga lalaki at babae, O Diyos, na sa iyo ay nangangailangan. Mga lalaki at babae, Panginoon, na pagal na sa paggawa ng anumang bagay sa mundong ito, na alam nila na darating ang panahon ng lahat ng mga bagay na ginawa sa kanilang sarili ay walang kabuluhan at di kayang pananganan. Ito'y kagaya ng, hallelujah, puno dahon ng igos na pinantakip sa kahubaran ng nila Adan at nila Eva, na ito ay walang anumang kabuluhan, kundi ikaw ang siyang gumawa ng isang damit na hango mula sa isang hayop na pinaslang at tumulong kanyang dugo at siyang ginamit mong pantakip sa kanilang kahubaran, Panginoon. Lord God, ang magtatakip ng lahat ng mga bagay at di lamang magtatakip kundi mag-aalis, hallelujah, ng aming mga sala ay ang dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Lord, salamat sa biyayang yan na meron na iyong ino-offer, hallelujah, sa uling mga araw nito. Nais namin ibalik sa iyo ang buong kapurihan at buong karangalan. Pasalamatan ka sa iyong mga salita. Pasalamatan ka sa iyong provision. Pasalamatan ka sa iyong napakadakilang plano ng pagliligtas na iyong ginawa para sa bawat isa sa amin. Lord, mauwi sa iyo ang kapurihan at karangalan at kalawalatian.
Ikaw rin ang Diyos na aking dinadalangin. Dinadalangin ko rin, dakilang Diyos, para sa aming mga panauhin. Sa gabing ito, Panginoon, ang iyong biyaya, igawad mo sa kanila. Ang iyong kagandahang loob, Panginoon, ay ibigay mo sa kanila, O Lord God. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong patuloy na paggiya sa kanilang buhay at pag-akay mo sa kanila, Panginoon. Na alam namin kung ikaw ang aakay sa kanila ay merong katiyakan, Panginoon. Hallelujah. Merong katiyakan ng aming direksyon, ng direksyon na papatunguhan ng bawat iyong akayin, Lord. Hallelujah. Ay paparoon sa iyo, Panginoon, Lord. Hallelujah. Salamat sa iyo sa pagdadala sa kanila sa lugar na ito. At salamat, Panginoon, at sila ay naaming nakasama sa ilang panahon at sandali. Ngunit dalangin namin, hindi ito ang una at huli, kundi ito'y pasimula lamang ng iyong paggawa sa kanilang buhay, Panginoon. At Lord Jesus, hallelujah, magtapos man kami sa gawain ito. Dalangin namin ang patuloy mong paggawa sa kanilang buhay at ang iyong pagpapalang, hallelujah, makalangit at ang iyong biyaya, O Diyos, na mayroong hatid ng iyong pagliligtas ang igawad mo sa iyong mga anak. Lord, maraming salamat sa biyayang ito. Maraming salamat sa gabi na aming gawain na aming ginugol ang ilang sandali. Ngunit Lord God, ito hindi nasasayang, kundi ito ay maghatid ng kapurihan sa iyo at patuloy na pagpapala sa bawat isang iyong mga anak. Sumayo ang kapurihan at kalawalatian, ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa aming pag-iwaywalay, at ang pagpapala mo hanggang sa mga susunod na panahon ng aming pagkakatipon sa iyong pangalan. Sa iyo ang karangalan, pasalamat at pagpupuri sa pangalan ng aming manunubos, ang aming Panginoong Jesucristo, na aming tagapagligtas. Natin sabi, Amen. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito. To God be all the honor and glory. Shall we say, praise the Lord? Praise be to Jesus.